Evaluate the following limits. So let's start with 1. Limit of x plus 5 as x approaches 2 from the right. So meron tayo ditong one-sided limits. Okay, pag sinabi nating one-sided limits, meron kayong makikitang symbol sa taas nung constant value na ina-approach nung x. Dito, meron tayong positive sign. So, ibig sabihin, ina-approach ni x yung value na close enough sa 2 but greater than 2. So, for notation purposes, if we have limit of f of x as x approaches a positive from the right, this is right-hand limit or RHL. On the other way around, if we have limit of f of x as x approaches a negative or from the left, it is left-hand limit. So pag sinabi naman nating left-hand limit, na-approach ni x yung value na close enough dito sa a pero less than a. So pag sinagutan natin tong first problem, applying the concept na sinabi ko, pwede kayong mag-substitute ng value ng x dito na close enough sa 2 pero greater than 2. So let's say x nyo is 2.01, 2.001, 2.0001, and so on. So mas maraming 0, mas maganda kasi mas close enough siya sa 2 pero greater than 2, di ba? So pwede nyo gamitin yung calculator nyo dito. So input nyo lang yung x plus 5. So, x plus 5. Then, calc. Input nyo yung x na value na 2.00001. So, the more 0, mas maganda. Sige, so, input ko is 2.0000001. Okay, so, ang nakuha nating value is 7.0000001, which is approximately equal to 7. Right? So, define yung value niya, which is equal to 7. So, ito yung value ng limit. Or kapag define yung na-compute na value ng calcu, walang math error, pwede nyo namang i-direct substitute na lang yung 2, disregarding man siya kung positive or negative yung sign sa taas, kung right-hand limit or left-hand limit. So, bali magiging 2 plus 5 lang yan, or 7 nga. Okay? Next, for number 2, limit ng x plus 1 over x plus 2 as x approaches 1 from the left. From the left kasi negative, okay? So, pwede tayong mag-assign ng value ng x na dahil from the left, dapat close enough sa 1 pero less than 1. So, pwedeng 0.9, 0.99, 0.999, and so on. So, the more na mas maganda kasi mas close siya sa 1. Okay? So, input natin sa calcu ulit. So, input natin yung x plus 1 over x plus 2. And then, i-calc natin sa 0.9999999. So, meron tayong 0.666667. Okay? 0.66667. Or, dahil define yung na-compute ni calcu, ibig sabihin, pwede nyo namang i-direct substitute yung 1 sa mga x. Disregarding man kung right-hand siya or left-hand limit. So, bale, 1 plus 1 over 1 plus 2, that will be 2 over 3, which is equivalent dito sa decimal form na 0.666667, right? So, therefore, this is the value of the limit. Okay, for number 3, limit ng square root of x minus 4 as x approaches 4 from the left. So, pwede kayo mag-assign ng value ng x na close enough sa 4 pero less than kasi left-hand limit, right? So, pwedeng, let's say, 3.9999 and so on. Input natin sa calcu. So, square root ng x minus 4, calc natin sa 3.999999. Okay, this time, ang na-compute na value ng calcu is math error. So, ibig sabihin, does not exist. Okay? So, sometimes, kapag meron kayong one-sided limit na nag-i-involve ng radical, particularly kapag even index, may cases na yung limit natin is magiging does not exist. Tulad nito,
Bakit? Kasi nga naman, pag sinubstitute nyo yung 3.99999 minus 4, ano magiging sagot dyan? Di ba negative value? And square root ng negative value will be yielding to imaginary number, which is undefined sa real number. Kasi magkakaroon ka ng imaginary I. Okay? For number 4, limit ng square root of 3 minus x as x approaches 2 from the left. So, pwede kayo mag-assign ng value na close enough sa 2 pero less than 2 kasi left-hand limit. So, pwedeng 1.999 and so on. Input natin sa calcu. Square root ng 3 minus x calc sa 1.99999 and so on. So, we have 1.0001 or approximately equal to 1. So, kapag walang error na na-compute yung calcu nyo, ibig sabihin, ida-direct substitute nyo lang yung x. Okay? Na 2. So, pwede siyang square root ng 3 minus 2 or square root ng 1, which is 1 nga. Punta naman tayo sa number 5. Limit ng square root of x squared minus 5 as x approaches 3 from the right. So, pwede kayo mag-assign ng value ng x na close enough sa 3 pero greater than 3 kasi right-hand limit, positive symbol. So, pwedeng 3.00001. Okay? So, input natin sa calcu. Square root ng x squared minus 5, then calc sa 3.00001. So, define yung value which is 2. Okay? Or dahil define, walang error sa calcu, pwede nyo lang i-direct substitute yung 3. So, magiging square root ng 3 squared minus 5 or square root ng 9 minus 5, square root ng 4 or 2. Next, number 6. Limit ng square root of x plus 5 as x approaches negative 5 from the right. So, pwede kayong mag-assign ng value ng x na close enough sa negative 5 but greater than negative 5. So, pwedeng negative 4.999 and so on. So, input natin sa calcu. Square root ng x plus 5, then calc sa negative 4.99999. 1 times 10 to the negative 4 or it's 0.000 something, 0001 kasi kapag dinagdagan nyo pa ng 9, approximately 0 na siya. So, walang error sa calcu. Ibig sabihin, define yung value ng limit or pwede nyo na lang i-substitute yung negative 5 sa x. So, magiging square root ng negative 5 plus 5 or square root ng 0, 0, which is yung na-compute nating value using calculator. 7. Limit ng square root ng x plus 5 as x approaches the left. So, try natin gawing negative 5. Okay? Instead of positive 5. So, pwede kayo mag-assign ng value ng x na close enough sa negative 5 but less than kasi left-hand limit. So, pwedeng negative 5.0001. Right? So, input natin sa calcu. So, square root ng x plus 5 calc sa negative 5.00001. Okay, math error, ibig sabihin, yung limit does not exist. Bakit uli does not exist? Kasi kung mapapansin nyo, pag sinubstitute nyo yung negative 5.0001 dito sa x plus 5, negative yung value, right? And square root ng negative number will be yielding to imaginary number. So, kaya does not exist uli yung limit. For number 8, limit ng square root of x minus 6 as x approaches negative 6 from the right. So, pwede tayong mag-substitute ng value ng x na close enough sa negative 6 but greater than negative 6 kasi right-hand limit, negative 5.999, right? So, try natin i-input sa calcu just to check. So, square root ng x minus 6, then calc sa negative 5.99999. Okay, which is math error. So, does not exist uli. Kasi nga naman, pag sinubstitute yung negative 5.999 minus 6, edi magiging negative yung nasa loob ng square root. Kaya, does not exist. Okay? Kayo naman,
Try to evaluate the following limits and just comment your answers.